Utang ina mo, Marcos. Utang ina ng gobyerno ni Marcos yan! Yan mga kababayan. Ngayon, ay nandito na naman tayo sa harap ng Supreme Court. Baka sa pagtagal ng panahon, mukha na natin ang nakalagay dyan. John Vic Pisot! Supreme People. Di ba? Ang ganda ng pangalan, no? So, tayo mga kababayan ay kahapon ay nanood doon sa bobong ICC. Kasi mga bobo man yung ICC, bakit ko tatawagin International Criminal Court kung hindi marunong mag-English ang mga gago? Mga justice ang putang ina international daw, kahit English hindi nila alam? Di ba? Bobo ang ICC! Bobo ang ICC! Bobo ang ICC! Alam nyo, nireject nila yung mga petition na pagpapauwi sa TPRRD, mga kababayan. Kaya tayo naman ay nandito sa Supreme Court dahil kung agaran lang na rumispondi ang Supreme Court noong kinidnap si PRRD, sana hindi nakulong si PRRD. Tama mali! Tama ba mali? Tama ba mali? Sani support! Sani support! Sani support! Yang si Trillanes, mga kababayan, lumabas na naman si Trillanes kasi pinatawag siya nung mga balyong congressman sa House of Representatives. Yung mga vlogger, baka mamaya, ano kayo, mga tawag dyan? Naban kayo. Maristrict kasi kayo, magmumura ako ngayon. Marami akong murang nakahanda kay Trillanes na asong ulon. Yan si Trillanes, mga kababayan, nagmamalinis. Yan yung tarantadong sundalo na inostage nila ang Manila Hotel, Manila Peninsula, mga kababayan. May dalang tangki yan, tarantado na yan, kasama ang mga tropa niyang sundalo. Pagdating ng mga pulis at sundalo, sumuko rin kagad. At hindi nakakahiyang sumuko kasi mas marami yung dumating. Pero ang nakakahiya, Trillanes, naihi ka sa pantalon! Tama! Naihi si Trillanes sa pantalon kasi bayot ang gago! Tama! Hindi nga na subukan makipagbarilan sa mga rebelde ang gago niya, kaya na-promote na itatate niya eh. Walang utin yan si Trillanes. Tapos, tumakbong mayor sa Caloocan, hindi siya kilala ng mga Tagalog-Caloocan! Walang bumoto sa kalsada, nag-ST ka muna, gago! Tapos ngayon, nagmamalinis si Trillanes. May dalang mga ebidensya kontra sa kay Duterte, pati sa anak niyang si VP Sara, gago! Baka nakakalimutan mo, Trillanes, isa ka sa senador na may pinakamaraming ninakaw sa Senate noong panahon mo, gago! Tama! Umabot ng 86 billion ang ginastos mo sa loob ng 2 buwan, gago! Tama! Ang talino ng bayot na yan! Akala mo napakatapang, tigasin kung tumayo. Wala namang uti ng tarantado. Trillanes, support! Trillanes, support! Trillanes, support! Trillanes, support! Trillanes, support! Yan ang magbabarkada, si Trillanes, sila John Vic, sila Kap Ninyo, grupo ng Chupaero. Yan ang tatawagin natin, hakbang ng mga bayot. Tama! Tama! Kaya ang ginagawa nila, yung isang bakla naman na congressman ng Akbayan ba yun? Akbayan? Tabingi. Yung congressman ng Akbayan na nandito yung bibig niya sa tenga. Tama! Yung congressman na sa House of Representatives, yung tenga niya nandito sa dito sa, ano bang tawag dito? Panga. Sa panga, yung bunganga niya kay ni-stroke. Ni-stroke ka na nga, bobo ka pa rin, tarantado. Anong sabi niya? Nag-ano siya ng pera sa bank account ni Duterte, gumagana daw, 485 pesos. Malamang bangko yun. Di ba? Hindi aatras ang bangko doon. Bangko pa, hindi kukuha ng pera, gago tong bakla na to. Dapat sa'yo, gawin nyo ang trabaho nyo sa Congress. Dahil ang trabaho ng congressman, ang trabaho nyo sa Congress, gumawa ng batas, gumawa ng
mabuti ng mamamayang Pilipino, hindi gagawin at babuin ang batas para sa mahihirap at nakawin ang pondo ng ating bayan. Yan ang trabaho ng Congress, hindi magnakaw. Si Laila de Lima, isa pa yung tarantado na yan na babae. Anong ginawa ni Laila de Lima? Nung hindi pa siya pinapakulong ni PRD, lahat ng security guard niya, nilalaplap niya. Purikat yan si Laila de Lima. Para sa kaalaman nyo, yan, si Laila de Lima, ang protector ng mga drug lord sa Bilibid. Si Laila de Lima at yan si Trillanes, maraming mga negosyo. Dahil lahat ng mga negosyante nung senatoryang tarantado na yan, sinisingil niya ng buwis. Kaya magtropa yan si Laila de Lima. Si Laila de Lima, burikat. Bakit ko sinabing burikat? Kasi lahat ng PSG niya, nilalaplap niya. Sino kayong lalaki sa Senate dati? Jonel. Jonel! Jonel! Kaya yung pek-pek ni Laila de Lima, mas maitim pa sa pek-pek ng kalabaw, yung dago na babae na yan. Maitim ang pek-pek ni Laila de Lima. Mas maitim pa sa pek ng kalabaw. Sino pa? Yung kabataan party list na si Renico. Bakit galit na galit sa Duterte? Dahil long time ni PRD, hindi sila makapag-recruit sa UP. Hindi sila makapag-recruit sa UP Diliman. Ngayon, sumabi ka profesor na walang NPA dito, bugok kang profesor ka. Harap-harapan ang pagre-recruit ni Renico sa mga estudyante. Bakit hindi masuspinde? Bakit andyan pa rin ang kabataan party list na harap-harapan yung pagre-recruit sa mga estudyante para mag-training sa taas ng bundok? Tapos isisigaw ng NPA dito sa News People Army. Pantay-pantay, putangin na napakabobo ng estudyante na to. College student ka pa naman tapos isisigaw mo sa NPA, wala, pantay-pantay. Paano naging pantay-pantay? Si Renico, pati si Joe Maciso nasa abroad. Si Renico na nagre-recruit nasa mga mansyon. Kayo na nire-recruit nandun sa taas ng bundok, kumakain ng dagat, nasusunod sa araw mga bubok. Kaya pag ang estudyante sumama sa kabataan party list, pati sa mga NPA, bugok yan. Tama mali. Sino pa? Si Terry Ridon pa. Bakit galit na galit kay PRRD si Terry Ridon? Kasi nung time ni PRRD, pinaalis si Terry Ridon sa Presidential Commission, tama ng ano no? Pinaalis siya kasi pumupunta ng abroad gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang pera ng gobyerno, kaya tinanggal siya. Ngayon, gumaganti si Koke. Ang laki ng ilong mong buhaya ka, Terry Ridon. Yung pipi mo, mas makapal pa sa halong block ng flood control. Kaya yung mga congressman na anti-Duterte, tignan nyo, ano ang napala ng Pilipino? Ano ang napala ng ating bansa sa kaka-anti-Duterte natin? Ano? Nandyan na yung mga estudyanteng pinagpapapatay. Andyan na yung mga estudyanteng pinagre-rape. Andyan na yung mga hold-upper. Andyan na yung mga pusher. Kahit 15 years old na bata, 9 years old, nagra-rugby. Yan ang napala ninyo, kaka-anti-Duterte ninyo. Sabi ng kakamping, ayoko sa Duterte, mamamati tao. Wala kaming pakialam. Sabi ng Dilawan, ayoko sa Duterte, mamamati tao. Wala kaming pakialam kung may pinatay si Duterte. Ang mahalaga, yung pinatay niya, kriminal. Senate at Congress, Risa Ontiveros, Laila de Lima, Renico, di ba ang ingay nyo? Dahil may pinagpapatay nung time ni Duterte na mga hold-upper, mga drug lords, at mga rapist. Di ba galit na galit kayo? Bakit walang nag-iingay nung inambus ang 5 pulis na namatay sa Sharipagwak sa Maguindanao? Saan na yung mga sinala Risa Ontiveros? Sana yung mga kakamping nakasingping ng puki nila yung kabubuhan nila. Mana sa presidente nilang lutang. Di ba ang ingay ng kakamping, ang ingay ng Dilawan, ang ingay ng leftist, dahil maraming pinapatay na war on drugs na yan?
Bakit hindi kayo nag-ingay? Risa Ontiveros, Kabataan Party List, nung pinag-aambus ang mga pulis sa Maguindanao, bakit hindi kayo nag-iingay? Bakit hindi kayo nagsasabi ng human rights violation? Tapos pagdating sa buhay ng mga rapist at kriminal, masyado rin silang pinoprotektahan. Diba? Kasi human rights violation, yung ginawa ni Duterte, yung mga kabataan na ni-rape ng mga adik, pinagpapapatay ng mga adik, saan yung human rights violation doon? Risa Ontiveros, Renico, Supreme Court. Saan doon ang hustisya, yung pinagpapapatay ng mga hold-upper, yung pinagkikidnap, mga estudyanteng rinep, pinagtataga at nilagay sa drug? Supreme Court. Saan doon ang hustisya? Renico, saan doon ang hustisya? Risa Ontiveros, Kakamping at Dilawan, saan doon ang hustisya? Bakit hindi kayo nag-ingay? Pag estudyante ang pinapatay, bakit hindi kayo nag-ingay? Pag may pinatay ng mga estudyante, pero pag adik ang pinatay, bakit lahat kayo nag-ingay? Senate, pati ang Supreme Court at Congress, di ba pumapalakpak kayo dati? Tuwing naririnig nyo ang war on drugs, bakit kayo nawala sa pwesto? Yung si Jacob, patay na si Jacob ngayon. Grabe pumalakpak yun dati. Pag merong speech si PRRD about sa war on drugs, grabe pumalakpak ang Congress nung time ni PRRD. Bakit nawala siya sa pwesto? Lahat kayo nag-ikot-ikot. Akala ko ba sa Kakamping at Dilawan, anti-Marcos? Dahil ayaw na sa martial law. Bakit kayo nagkipagkaibigan kayo? Bakit kayo nagkipagsanib sa kayo sa kalaban ninyo? Si Marcos? Kain soup. Ano yan? Kain suka? O kain tae? Himod. Sa bagay, kasing dilunin naman ng tae. Himod, friend. Ang Dilawan, ang saya kasi ang medyas ni Marcos pink. Ang medyas ko pink. Sabi ni Marcos, ay natawa si Lenny Robredo. Nagsaya naman ng mga kakamping. Ganun kayo binubobo ng ating administrasyon. Di ba? Ngayon, nung hindi pa naupo si Duterte sa ating bansa, bawal kang sumakay ng jeepney, tricycle na meron kang mga gamit na accessories. Meron ako tubig. Kasi andyan ang mga snatcher. Pupunta ka ng Quiapo, huwag kang magsusot ng relo. Pupunta ka ng Cubao, pupunta ka ng Divisoria, huwag kang magsusot ng kahit anong accessory. Pati cellphone mo, ilagay mo sa bag, tapos ikandado mo. Kasi nandyan yung mga budol gang, andyan yung mga mambubudol, andyan yung mga snatcher, andyan yung mga hold-upper, mga kidnapper, noong time ng mga Dilawan. Bumalik. Yan sa Binondo Bridge. Napakadumi ng Binondo Bridge, di ba? Yung mga diaper nandyan. Ganoon din dyan sa Manila Bay. Ngayon, naupo si Duterte. Yung mga estudyante dati na hindi nakakapaglakad ng alas 8 ng gabi dahil andyan ang mga rapist, ng mga adik. Nakakapaglakad kayo ng 10 oras ng gabi nang walang gumagalaw sa inyo. Kahit yung mga adik hindi lumalabas dahil takot matukhang. Hindi ba alam ng mga estudyante yan kung bakit ginawa ang war on drugs? Kaya ginawa ni PRRD ang war on drugs, hindi para sa kitatay mo, hindi para kitito mo, kilolo mo, para sa'yo. Kasi kung hindi ginawa ang war on drugs, automatic yan, next generation, pati mga estudyante, adik na yan. Sana maisip ng mga estudyante yan. Kaya binuo ang war on drugs para iligtas tayo na kabataan, ilayo tayo sa krimen at pagiging adik. Kasi alam natin nung panahon ng mga Dilawan, may mga palengke ng shabu. Di ba? May mga tindahan ng shabu na parang palengke na, hindi na tinatago. Alam niya ng mga pulis natin. Marami rin sa kanilang gumamit dati. Yung pinatapon natin sa basilan. Di ba? Oh. Ano pa? Yung mga ginawa ni Duterte, yung nakikipagtalo ang mga estudyante. Ayaw namin kay Duterte kasi walang nagawang proyekto. Gusto namin si Bam Aquino. Kaya nag-top 1, kaya nag-2 yan, nag-top 2, no? Kaya siya naging top 2 sa Senate. Maraming bumotong estudyante. Bakit? Dahil sa libreng kolehiyo, libreng edukasyon.
para sa mga estudyante, para kaalaman ninyo, mag-research kayo. Hindi si Bam Aquino ang principal author Hindi. ng libreng kolehiyo. Si Ralph Recto na bugok na ngayon. Yan ang principal author ng libreng kolehiyo. Noong panahon ni Merian Defensor, isinulong ang libreng kolehiyo. Hindi pinilmahan ng kalbong si Noynoy Aquino. Anong sabi niya? Walang pera. Walang pondo ang ating bansa para sa libreng kolehiyo. 3 beses yan isinulong ni Meriam, pero ayaw pirmahan ng presidente dahil walang pondo ang gobyerno daw. Dumating ulit ang libreng kolehiyo sa time ni Duterte. Anong sabi ng gabinete? Huwag pirmahan dahil walang budget ang gobyerno. Anong sabi ni Duterte? Wala akong pakialam kung walang pondo ang gobyerno. Basta para sa estudyante, pipirmahan ko. Kaya nagkaroon ng libreng kolehiyo sa ating bansa, mga bugok na estudyante. Free education. Di ba? Adik, bangat, lutang, bugok, adik. Lutang, adik, lutang, 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 adik. Lutang, adik, lutang, adik. Lutang, adik, adik. Adik, lutang. Adik, lutang. Adik, lutang. Bobo ni estudyante. Tarantado ni estudyante. Na walang alam. Bugok ni estudyante. Yan. Yan ang mapapala ng mga estudyanteng hindi marunong mag-research. Bakit? Ano ang tinuturo ng mga profesor nila? Ang tinuturo ng mga profesor nilang mga bukog, mamamati tao si Duterte. Pero hindi nila sinasabi kung ano ang pinatay ni Duterte. Mga adik kagaya mo. Pumunta na yung dito. Estudyante ka pa lang pero bugok ka na. Estudyante ka pa lang pero nag-rugby ka na. Estudyante ka pa lang pero adik ka na. Sigaw. Tapos bumalik ulit. Yan ang mapapala nyo pag ang profesor ninyo bugok. Yan ang mapapala ninyo pag i-teacher ninyo bugok. Kaya ang mga estudyante ngayon, karamihan sa estudyante ngayon, pag tinanong mo about sa lipunan, wala ang alam. Kasi imbis na araling panglipunan ang tinuturo ng kanilang profesor, Duterte war on drugs ang tinuturo ng profesor nila. Kaya yan ang napapala ng mga estudyante ngayon. Walang laman ng utak mula sa katotohanan. Tama. Diba? Paano mo sinasabing diktador si Duterte? Paano sinasabi ng mga estudyante na si Duterte ay diktador? Sino ang diniktadahan ni Duterte noong panahon niya? Nakita niyo ba yung mga komunistang pangit noong time ni Duterte? Kayong mga komunistang pangit noong time ni Duterte. Ano ang ginawa si Duterte nung mag-rally kayo? Walang alambre sa kalsada. Sinasamayan pa kayo ng pulis magmarcha. Pinibigyan kayo ng pagkain. Ibinok kayo sa hotel. Tapos sasabihin mo si Duterte diktador. Tugod ka pa ng estudyante ka eh. Kahit sinong estudyante ng UP Diliman, estudyante ng UP, kahit sa university sa Pilipinas, muli ko kayo ng debate patungkol sa mga legacy ni Duterte at kakahantay ni Duterte. Kahit anong baksa, kahit saan scholar, kahit saan university, magpakita ka sa akin at tumarap ka sa akin ng debate. Kahit sino sa inyo mga estudyante, wala akong atras at sino sa debate patungkol sa kung anong legasya ni Duterte at kakahantay ni Duterte ninyo. Kung gusto nyo, isama nyo pa pati profesor ninyo, pati principal ninyo. Kung hindi pa kayo kontento, pumunta kayo ng Malacanang. Sabit mo rito. Kaya nyo si Claire Castro, isama ninyo, magpatong-patong kayo ng mga profesor ninyo, patutunayan ko sa inyo, lahat kayo bugok. Yan ang mahirap sa atin. Ulag tayo sa katotohanan, pinipa tayo sa katotohanan. Yung mga estudyante, ano ang napala nyo kakahantay Duterte ninyo? E di ang daming nirit, ang daming namatay na estudyante ngayon. Kakahantay Duterte ninyo, bumalik ang mga kidnapper at mga durugis at drug lords. Ayun, pumunta ka ng Baseco. Pumunta ka ng Baseco, pumunta ka ng Tondo, pumunta ka ng Quiapo, Divisoria, Bulacan. 8 years old pataas, nag-rugby kahit sa siksikan ng araw.
Tapos anti-Duterte, mag-anti-Duterte kayo hanggang sa dulo. Ipa-impeach nyo si Sara hanggang kayo mga estudyante, matauhan kayo sa pagiging bobo ninyo. Sayang ang baon ninyo. Yung magulang mo 24 hours na mamasada, nagko-construction worker, para may pambayad sa tuition fee, pambili ng uniform mo, pang baon mo. Tapos ang isusukli mo, pagiging tarantado mo, nasasama ka sa mga komunista para isinaw na si Duterte ay diktador. Saan siya dumikta? Sinong profesor ang nagturo sa mga estudyante para sabihin ng mga estudyante ngayon na si Duterte ay isang diktador? Sinong profesor? FPA, professor na FPA. Si John Masison, na kalbo, na lahat ng presidente masama sa kanila dahil ang gusto niya siya ang maging presidente. Alaman niyo yung nangyari sa Cebu dati? Sa Visayas? Yung isang munisipyo, walang nakaligtas, pinatay lahat ng CPP-NPA. Pagkitrabandista, pinagpapatay nila. Nagkihili ba kayo? Mark. Tapos kung makapagsalita kayo ng diktador, akala ninyo ang gagaling ninyo. Magsama-sama kayo, suportahan niyo si Renico dahil yan ang pag-asa tungo sa kamatayan ninyo. Tapos pag binomba kayo ng sundalo, sabihin nyo, nagbigay lang kayo ng mga food pack, binomba kayo? Paano kayo hindi bombobahin? Eh may hawak kang Armalite. Kaya mga estudyante, pag-aralan ninyong mabuti kung bakit nyo sinasabi na si Duterte ay diktador at tuta ng China. Dahil ang China, mula noon, walang history na nanakop sila ng bansa. Pero ang Amerika, meron. Kung hindi dahil sa mga singkit na yan, sa mga Chinese na yan, lahat kayo patay na nung pandemic. Bakit? Saan galing ang itinurok sa inyo sa Sinovac? Galing ng China. Yung mga tulay na dinadaanan ninyo, pera ng China. Nag-commit ang China dyan ng 500 billion para magkaroon tayo ng magagandang tulay. Yang binondo, pera ng China, hindi pera ng gobyerno. Ano pa? Ilang eskwelahan ang pag-aari ng China sa Pilipinas na libre? Napakarami. Ilang ospital ang meron sa Pilipinas na pag-aari ng mga singkit na yan? At saan eskwelahan dito sa Pilipinas ang ipinatayo ng Amerika? Saan dito sa Pilipinas ang ospital na ipinagawa ng Amerika? Base militar lang ang makikita ninyo. Yan ang trabaho ng Amerika. Manira at magpaaway ng bansa. Kaya yan, si McDonald Trump, hindi pala McDonald. Nasali pa si McDonald. Ano ba yan? McDonald Trump o ano? McDonald Trump. Kaya mga kababayan kong Pilipino, Supreme Court, balikadin ng Supreme Court, ayanin natin yung mga komunista na yan. Kasi lahat man yan, mapasukaan man yan. Bombahin man yan ng mga sundalo. Tapos pag umiyak ang inyong magulang, maghingi ng kabaong, tumawag ng sino ang sasakit ang ulo kakaisip pambili ng kabaong? Pambili ng pambayad ng sementeryo? Hindi ba magulang ninyo? Mag-isip pa sila nito pag pinombag ang NPA ka? Hindi. Nanay at tatay mo ang mamumroblema. 10 taon nilang pagtatrabaho sa jeepney para may libing ka lang sa sementeryong tao kang NPA ka. Kaya kataas-taas ang hukuman ng Republika ng Pilipinas, nakita mo na kung gaano kawalang hiya ang mga estudyante ngayon, kung gaano kawalang hiya ang ating administrasyon ngayon para i-brainwash sa mga estudyante na magsabi ng anti-Duterte dahil si Duterte ay diktador. Wala man akong naisip na didiktahan si Duterte. Kasi nakita ko man yung mga rallyista nung time niya, malaya mang nakakapag-rally. Di ba? So dahil mainit ng araw at marami ng pera sa Malacanang, hindi na kasya, dito na lang, maraming salamat Supreme Court! Sana po ay magdesisyon na kayo. Sana po ipasara na po ang Congress dahil lahat ng congressman, mga lutang at puro bayaran. At sisiguraduhin namin na zero vote ang lahat ng congressman na buboto para ma-impeach ang presidente na si Sara Duterte. Mas mabuti sana, bago nyo imbestigahan si Sara,
imbestigahan niyo muna at tapusin niyo muna ang korupsyon na nagaganap sa ating gobyerno. Si Trillanes ay isa sa mga senator na may pinakamalaking ginasto noong time niya at noong termino niya. Isa siya sa senator na may pinakamaraming kinurakot noong time niya. At si Laila de Lima ay siya ang protector ng totoong mga drug lord. Yung pik-pik niya na maitim. Thank you very much. Ah? Hoy, tatlo tayo ha. Hoy. Hoy, tatlo tayo mo. Ah? Pwede naman eh, nagtatatlo.